kaming mga newbie na drag queens, na baby drag queens. And also, Mix, I wanna say I'm very grateful na nung mga nakarang episode, hinost mo rin yung mga Golden Gays. Like, for real. Hello, Pantera. Hey! Hello, Salmonella. Hey! Hello, mga Siponyek. For diversity, for representation, di ba? We don't discriminate here. Ito naman. Shoutout ko lang yung mga sisters ko dyan na Golden Gays. Hello! Drag ha! Drag ha! The library is officially open, so off-Ryan na! Welcome back to another episode of Drag Ha, the newest, the freshest, and the gaggiest Drag Days Philippines recap series. I am Biggs, the ultimate drag superfan. And joining us today in our 7th episode is the iconic Crypt of Slaytina winner, the one and only Luxury! Hey guys, this is Luxury, your fantasy. Hello everyone, I'm so excited. Bet, your fantasy. Thank you so much. Excited talaga ako dito sa Drag Ha. This is the next big thing. Hey. Ay! Marina could never. Ayan, Queen, how are you doing today po? How's life so far naman, mga ganap nyo? How's life so far? Ito, barely surviving. Charis, oh my gosh, 4 hours lang yung tulog ko kasi nga galing pa ako ng work kanina. Pero laban lang for the passion, for the drag. Keep the drag alive. Actually, same. Ang dami din gana, pero siyempre dapat i-push natin to, di ba? Oo lang, ilaban natin tong baklaan. Eh. And ayan po, sobrang ganda ng mug nyo. And speaking of that, can you describe po kung sino si Luxury and yung drag niya, di ba? Oh my God, syempre si Luxury. Bukod sa fantasy siya, Charies, sa mga nag-iisip dyan. I wanna look expensive. She's like alternative queen, campy queen. Syempre, a glam queen. Kita naman, di ba? It's giving. The mug is mugging. You could never. Aminin mo, ako pinakamaganda sa lahat na nag-guest mo. Sige na nga. Kapilitan. Pero aminin mo, the mug. Blended queen. Sa Guinness. Not a soul can clock. Diba? Not a soul can clock. Speaking of you being a winner of the Crypt of Slaytina, kamusta naman po ang mga gigs after that? After nung nanalo ako ng Crypt of Slaytina, ang daming doors na nag-open sa akin. Like, may mga documentaries, may gigs din ako na nagpe-perform kami sa mga restaurant, like that. And then, with the help of my drag mothers, nabubuk din si Luxury naman. And I'm very grateful sa lahat ng opportunity na binigay sa akin. Meron po ba kayong drag family or may drag daughters kayo? Yes, meron akong drag family. I am from the House of Bacteria. Yes, Salmonella. She's my mother. Alam mo na kung kanina siya nagmana. Maganda. And meron akong drag daughter. Mamaya makikita niyo siya. Maganda siya. Like, for real. You could never. Not a soul can clap. When you makaklak yung mug niya, like, for real. Ang ganda niya. Mas maganda pa siya sa akin. Like, for real. Manipis. Sana all. And very perfect yan kasi for our episode this week, diba? The makeover challenge. Oh my God. Perfect siya. Yeah, for real. So, ayan, I think we can begin with the episode. It's not the dress, it's me. Okay, so as we start the episode, Arizona notices that there are only 6 queens left, which is half of the cast. For you, Queen, how is season 2 going so far? Kasi kalahati na lang ang cast. Sobrang bilis, di ba? Well, ang bilis ng pangyayari. Like before, ang dami pa nila, tapos ngayon 6 na lang sila. And nafi-filter na talaga at nakikita mo na rin kung sino yung mga frontrunner and kung sino yung mga maboboto na ulit or maliligwak na. And sana makapasok yung mga bias ko. Like for real, sana. Sino po ba ang nyo? Yung route nyo? Ayan, spoiler alert na.
my gosh. Spoiler alert. Para sa akin lang naman kasi, she's giving me the personality and the fantasy. She's Miss Jade So. Ang top na brand ng Marikina City. Yeah. Ayos ko talaga siya. Like, for real. Unang kita ko pa lang sa kanya sa Crypt of Slatina nung unang-unang show, no? Like, oh my God. Gusto ko maging katulad niya. Ayun na nga. Oh, di ba? Ngayon, winner ka na po ng Crypt of Slatina. Ikaw lang. The next Miss Jade. So, manifesting, di ba? Malay natin sa next season. Manifesting. 888. Luxury 888 for abundance. Eh, si Miss Jade sa Crypt of Slatina, mostly, siya, performer. Nagpe-perform siya doon. Binubook siya ni Slatina para mag-perform. Tapos, napakasaya ko kasi she's one of the reason na nanalo ako ng Crypt of Slatina kasi siya yung judge noon. And yung costume niya doon, trivia, yung costume niya doon sa Crypt of Slatina nang nanalo ako, yun dapat yung costume niya sa Prince. Yung Prince na puro mga rosary. Ang ganda, like real. Tapos nag-perform pa siya noon. Yung mga rosary, pinalampon niya sa mga tao. Ay, love that. Ganda. Tapos diba yung performance niyo rin po doon, very iconic, yung kumain po kayo ng sapatos. Oo, kasi talaga, like, if lalaban ka sa Crypt of Slatina, go for field, no hesitations, you have to risk it all talaga. Like, you have to give 100%. If you don't know, guys, it is a show for alternative drag queens. So, yun, yung song nun ay Shoes. So, puro shoes lang yung music talaga nun, at saka yung lyrics. Tapos, wala, ayun, kumain ako ng sapatos kasi nga, gusto ko ako ang new cleaning. Kinabog ko ang kiwi. So, you better watch out. Very iconic. And sa mga aspiring alternative drag performers dyan, ayan. Sali na kayo sa Crypt of Slatina, guys. Ayun po, going back. So, ayun na. After that, nag-mini challenge ng ating mga queens. And mga Pau announces that they're going to be painting their faces using a tiny mirror in just 5 minutes. Ikaw, Queen, if sa'yo papagawa yun, carry ba? Knowing na isa kang look queen, di ba? Ako naman, no? I mean, agagayan ko si Bernie na, I'll be confident na gawin ko yung sariling mag ko without using aircon, tuloy masasabi ko tuloy ngayon. Without using mirror. So, yun nga. Kaya ko naman kasing I mean, ilang years naman akong makeup artist, as nag-drag queen ako. So, I feel like if I'll be doing my mug without mirror, kayang-kaya naman siya. Lalo na kapag araw-araw ko siya ginagawa. Kayang-kaya. So, can you share it with us po, your tricks to have a mug so neat that not a soul can clog? Oh my God! Dapat ano bang mga eme-eme? Diba? Share mo naman, Queen. Blending is the key. Tapos mag-moisturize ka ng mukha mo para naman hindi dry. Katulad nung last episode. Sino yun? Charis! Charis lang. Mother Salmo, tara na po dito. May sinasabi po yung anak niyo. Mama, mag-moisturize ka talaga ng mukha para naman tumapit yung makeup mo sa'yo, no? Yun lang advice ko. Charis lang. Eme lang yan, ma. I love you, ma. Binate, parang wawawin. True lang, ma. Pero ayun, to Mother Salmo, take some notes daw po. Sabi na yan ni Miss Luxury. And ayun, speaking of that, sa mini challenge, ang winner natin ay si Bernie. Deserve ba? Deserve naman na deserve. Pero nag-look forward ako na sana ang manalo nung that time. Si Miss Jade So naman. Kasi parang ang ganda na niya nun eh. Tapos pagandahan lang yung labanan, ganun-ganyan. And ayun po, moving on. Mama Pau announces that this week's Maxi Challenge is twinning the sequel with the Golden Gaze. The iconic, diba? Since winner po, si Miss Bernie, she got to pair the queens to the Golden Gaze for the twinning makeover. Ikaw, Queen, if papapiliin ka ng makaka-pair mo, which of the Golden Gaze ang pipiliin? Carmen De La Rue or kaya si Amparing. Like, for real, nasa-challenge ako. Siyempre, if magpe-play safe ako, siyempre mag-a-Amparing na ako agad. Like, gusto ko panalo. Pero, yung kay Ovican, na partner niya si Carmen De La Rue, very, exciting and matcha-challenge ka na pagandahin siya, diba? Mag-think out of the box kung paano mo siya bibigyan ng magandang draga. And knowing nga na Golden Gaze to,
syempre, di ba, like, very experienced na talaga sila. Ayun, very perfect sila for a makeover challenge. And since nakapili na ang ating mga queens, ayan, pumasok na ulit si Mama Pao sa workroom and she went to Bernie. And nag-open up siya na mangiyak-ngiyak na raw siya when she saw the elders who paved the way for the Filipino queers today. How do you feel about this? Ako rin naman, sad din ako minsan na pag naisip ko kapag tumanda ako, sino kayang mag-aalaga sa akin, ano kayang mangyayari, ganun. Pero, yeah, naintindihan ko si Bernie that time, na concerned din siya and then wondering nga talaga kung ano magiging sitwasyon ng mga baklang yon or masaya pa ba sila sa life. And maganda rin na minsan nabibigyan sila ng time and para i-represent na nandiyan din sila and to pay homage sa mga drag queen at sa mga Golden Gays lalo kasi kung wala naman sila, wala rin naman kami. Totoo. At saka it's such a big deal na ma-expose sila to this big of an audience, especially na queer community tayo, and we have to acknowledge their impact sa atin. Kasi ayun nga, sabi niyo po, kung wala sila, wala din tayo. And hindi yun OA, diba? Kasi totoo naman, they paved the way for us. Ayun po. And thinking about it, parang sobrang laking bagay nito. Kasi parang sa media, never pa tayong nakakita or very madalang lang tayo makakita ng mga gays were older than us, di ba? So, ayun, nung nakita natin, especially for me, nung nakita ko sila ulit, nung matatanda, parang na-realize ko na, oo nga, no, nakakaabot din tayo sa ganitong age. And ayun, it's a reminder for us na we are here, di ba? Yung mga Golden Gays na yan, yung mga naunang bakla, ng mga naging drag queen din, they ran so we could walk. Kaming mga newbie na drag queens, na baby drag queens. And also, Mix, I wanna say, I'm very grateful na nung mga nakarang episode, hinost mo rin yung mga Golden Gays. Like, for real. Hello, Pantera. Hey! Hello, Salmonella. Hey! Hello, Maxi Bonyek. For diversity, for representation, di ba? We don't discriminate here. Ito naman. Shoutout ko lang yung mga sisters ko dyan na Golden Gays. Hello! And ayan, speaking of it, again, Bernie shares how both her and Amparing are showgirls to earn money for their family. So ayun, there are times na di nila iniisip yung sarili nila. So, how do we feel about this po nung shinare nila yun? Hindi na bago sa mga bakla na parang, di ba, hindi namin inuuna yung sarili namin. Sometimes, we tend to please people talaga. Lalo na yung mga pamilya namin. If meron kami, kakainin na lang namin, bibigay pa namin sa kanila. Gano'n naman talaga yung nakagawian and nakasanayan ng mga bakla na maging mapagbigay sa pamilya and sa mga tao. Kaya nakaka-relate din ako sa mga hinaing nila sa life. True. And ayun nga po, parang nung shinare nila yun, it's just a proof na most of us, lalo na sa queer community, very mapagmahal talaga tayo sa family. And ayun, it's just sad na most of us din ay parang dinidisown ng family. So sana sa mga parents dyan who have queer children, di ba? Sana hindi nila i-disown. Especially sa Asia today, di ba? With Miss Sex Bomb Easy and Anjay, di ba? Siguro let's talk about that. Aware ka ba dun, Queen? Oo, aware ako doon. Siyempre naman, she's one of the drag queen na minamother ko pag nakikita ko. Like, napakabait ni Sofia or ni Andre in personal, like for real. And nung nabasa ko yung post ng mother niya, medyo nasad lang ako. Kasi parang lagi nilang ginajustify yung religion nila. Diba? Para lang maging tama sila sa paningin ng iba. Na tapos itatama nila yung gender ng isang tao gamit yung religion and paniniwala nila, mga ganyan. Super sad lang na may ganito pa rin. And ayun, it's just a reminder for, again, the parents na if you have queer kids, accept them, di ba? Kasi if mag-aanak kayo, hindi mo makakontrol yan.
So, if magiging problem sa'yo yung gender or sexuality ng anak mo, then, wala na kayo mag-anak. And, ayun, sobrang na ini-impose nila kung ano yung mali and tama using their religion. But with Anjay, sa ginawa niya na kinut off niya, we support them, we support him, no matter what his decision may be. Ang inisip niya lang rin naman is yung peace of mind niya, and if hindi na siya happy talaga with her mother, it's his right to do anything. So yun, related to that, with Madonna naman, our Golden Gay, she talked about her parents na namatay daw and yung siblings niya, and ngayon, hiwa-hiwalay na sila. So yun, she came to the home of the Golden Gays. So, with that, yung reasoning niya is that naghahanap siya ng family. Nakarelate ako sa kanya, like for real. Ilang beses na yung for real ko, mga 10 na yan Tapos, kasi lumaki ako na yung parents ko nasa ibang bansa. Tapos yung sister ko, sumama na rin siya, like 13 years old. So, bata pa lang ako, ang nagpalaki sa akin, tita ko, lola ko, ganyan. And, lumaki na lang ako, nakulang ako sa love and affection. Before ako mag-graduate ng college. Puro trabaho na lang ako, ganyan-ganyan. Parang inisip ko sa sarili ko, wala bang, ang lonely ng buhay ko. Ang lonely ng buhay ko, tapos puro na lang ako trabaho, nakakapagod, parang walang purpose. Nisip ko, ano bang purpose ko? Ano bang gagawin ko? Pero nung simula nung na-inspired ako na mag-drag, tapos nakakita ko ng mga sisters ko, merong naka-appreciate sa drag ko. Doon ako nag-start na parang feeling ko, meron akong drag family na yung mga sisters ko na nakakasama ko lang sa mga gig, sa mga shows, na concerned sa'yo, na chine-check ka rin minsan. Feeling ko talaga belong ako sa community ng drag community, sa LGBTQ community rin. And yun yung nagpunan sa mga love and affection na hindi ko nakukuha sa family ko. And I'm very grateful na naging drag queen ako. And if bibigyan ako ng chance na maging drag queen ulit kapag namatay at nabuhay ako, pipiliin ko ulit maging drag queen kasi iba yung experience talaga. And yung love and affection, grabe, may mga tao na nagbibigay ng gifts, nagbibigay ng flowers, grabe yung appreciation nila sa mga drag queen. So ayun nga, nakaka-relate ko kay Madonna na nakakuha siya ng family and mga taong aalala at susuporta sa kanya hanggang siya ay nabubuhay pa. Sabi nga ni RuPaul, di ba? We as gay people can choose our own family. Pero ayun, again, it's just sad na nangyayari to because there are people who disown us. Ayan, grabe ang pinag-uusapan natin. Medyo iba yung MMK na ba to? Iba nga yung episode na to like for real, more heartwarming siya, something na you could relate in life talaga na nangyayari. But it hits home and very vulnerable tayo. Kasi it's the reality. So ayun, moving on na po to this week's challenge, which is the makeover challenge. Ayan. Ikaw, Queen, if you were here sa episode na to, anong look ang gagawin mo? Ako, syempre, oh my God, if magkakaroon ako ng pair, you know what? Nag-ready ako for this episode. Oh my God. Syempre naman, meron akong ipapakita sa'yo. Since this is a winning challenge or makeover challenge, ito ang aking partner. I am presenting to you my one and only daughter, Starlax. That's my daughter. She's twinning. We're both like, serving. Hello po, Miss Starlax. Hi! My name is Starlax. Not a Sophie pa. Kamusta naman po si Miss Luxury as drag mother? Sweet. Loving, kind. Gusto ko yung parehas kayo nag-A. Yun ba ang branding ng family? No, parehas kasi kami may ADHD. Yun pala yung A. ADHD. That's the key. So, ayun po, if ever na kayong dalawa sa challenge na to, anong pasabog nyo? Like, anong look nyo ba? Feeling ko rockista kami, mga ganyan. Oh. And, yeah, may mga dalang gitara. Sa'yo, ano ang dala mo na? Kamusta ako? Drum. Parang hindi bagay sa'yo, no? Ano ba? Parang ako bagay sa'yo. Charis! Mas incest. Incest wala, charis lang na. So, ayun nga, feeling ko kami, yin and yang. Ganon.
And feeling ko naman, if ever na nandito po kayo sa episode, you guys will deliver. Kasi grabe ang mug. Diba? Narasol can clock. So, ayan po. Thank you so much po to Miss Starlux. Ayan. For appearing here. Thank you po. Okay. Ayan, Queen. Speaking of the makeover challenge, who is your favorite pair po based sa kanilang performance? Si Obi Khan at saka si Carmen Dela Rue. Favorite ko siya. I'm hoping sana na manalo na rin siya kasi deserve niya. Tapos, Hanabeshi and Mitsubishi. Like, for real, akala ko nasa top din si Hanabeshi. Diba? Kasi parang deserve ni Hanabeshi din na maging top. Like, for real. Ang galing nung partner niya. Napaka-jolly. Talagang yung presentation talaga, nilaban talaga ni Mitsubishi. I agree din po. Siguro for me, kay Miss Ovi, and I have to agree din with Miss Hanabeshi kasi very bet din yung kanilang drag. Pero I think deserve din ni Miss Bernie. So, ayun po. While the Queens untucked backstage, the Golden Gays had their moment too. Di ba sobrang cute nila? Nag-aaway-aaway. Ang cute nga. Meron silang sariling untuck. Nakakaloka. Ikaw ba, Queen? Totoo. Sila Miss Salmonella ba? Nag-anchan pa rin ba sila? Actually, yung mother ko mabait yun. Hindi siya nang aansya unless aasarin mo siya ng aasarin ng bonggang-bongga. Pag hindi na siya nakapagpigil, doon na siya aansya. Kasi yung nanay ko mabait talaga yun. Pero merong mga iba dyan, yung mga drag queen, na balat sibuyas na sobra. Like, hindi ko naman gina-justify na masama ugali ko. Well, I'm a bitch queen nga. Sabi ko nga, di ba? Sometimes, there are words na sinasabi ko na offend sila. Pero sa drag community, parang common lang naman. If you can take a read, then why are you doing drag? Like, diba? I mean, sino ba yan, Queen? Spill na nga. Anyway. So, ayan. Moving on, dito sa Untuck. Pinakita na ang video greeting ng family with Miss Jade and kay Hanabeshi. And, si Hanabeshi pala ay hindi pa pala out. So, for her to see her parents greeting her, especially using her drag name. So, how do we feel about that po? I mean, I'm so happy for her. Kasi nga, hindi siya nahirapan na mag-come out na drag queen siya sa family niya. Natanggal na yung tinik sa dibdib niya. Na pag-uwi niya, proud na agad yung parents niya na sumali siya sa ganitong competition. Tapos, alam din ng parents niya na hindi masama yung ginagawa niya. Drag is not a crime. She's an entertainer. Totoo. She'll be a superstar. Ganun. Diba? And ayun, super happy na makita siya na accepted na. And again, going back, syempre with Miss EC and her son. Ayun, di ba? Parang possible naman na i-accept ang anak nila and maging Christian at the same time. Di ba? Kasi, hello, this is love. So, sana, to all parents, ganito po ang gawin nyo sa mga anak. So, take some notes. Okay, moving on na. In-announce na sa stage kung anong ganap this episode. And, for the first time in Drag Race Philippines history, ayan, no bottoms tonight. And this episode is a lip-sync for the queen between Obi and Bernie. Hey, do we agree na walang elimination ngayon? Oo naman. Masaya. Like, I'm happy na ligtas yung Miss Jade Soko na meron pa siyang another episode ulit na makikita ko po siya. And yeah, I agree naman na non-elimination round kasi deserve naman nilang lahat na magstay din. And they did a great job and they put a lot of effort para lang pagandahin, maging comfortable, and mag-enjoy yung mga lola natin. Mga lola, yeah. Kasi naka-draga na sila eh. So ayan, speaking of that po, how do you feel about their lip sync? Diba? Between Miss Ovi and Miss Bernie. Grabe, sobrang slay. I'm really craving for a win kay Ovican, ni Ovican. Sana, gustong-gusto ko talaga siyang like manalo kasi ilang weeks na siyang nasa top. Nasa top 2 na siya. Kaso nga lang, Kasi ba't mo naman hinubad yung damit mo, ma? Hindi mo na hinubad, ma. Like, muntikan ka na sana manalo eh. Or if walang lip sync, pili ko siya ang manalo. Si Miss Ovi. Ayun, I'm rooting for her also. So, pero ayun, again, deserving ni Miss Bernie ang win because of the lip sync.
So, I think that's it for our episode. Again, who are you rooting for so far this season? At wala siyang hubad. I'm rooting for Miss Jane. Pang-universe din siya and intergalactic kineso. Kasi nga, di ba, she's interplanetary. Kikrik, kukukukukrik. Yeah. If ever na may drag race, Jupiter, ganyan. Panglaban na natin. Bagay siya doon. Bagay siya sa Mars. Tama lang. So, that's it for our 7th episode recapping Drag Race Philippines. With that, we encourage our audience to support our guest host, Luxury. Miss Luxury, where can we find you po? You can find me on Instagram, Twitter, TikTok, and Facebook. My name is Luxury, LUXXARRY, and then 888 for abundance. Yes, manifesting good things. Follow nyo ako, guys. And then you can watch me sa darating na birthday show ng aking drag lola, si Lady Gagita. Meron akong intermission doon together with my drag mother, Salmonella. And also, hindi natuloy yung mga drag kinesa ng mga, Work the World at siya mga drag, Nandun dapat ako kasi nanalo ako ng mga ticket eh. Ako din! Ikaw din, Queen! Nanalo ko sa dalawang event na yon ng ticket, VIP ticket. Kaso nga lang, yung isa na-reschedule, yung isa na-cancel na. Sayang yung ticket ko. Sayang naman. Actually, like sa Drag po, naging +1 kami ng drag updates. So, ayun, sayang, na-cancel ang Work the World. Sa team ng Work the World, baka naman, New dates, please. Totoo lang. And also, I wanna add up, please support drag queens, baby drag queens. Shoutout ko pala yung mga drag sisters ko dyan. Hello, gang. Kay Jaja Collins, kay Chatslick, kay Boha, kay Liligaya, kay Kifang, The Mag, si Kerida, si Bella Fox, si Venus Heart, si Bubble Pop, si Margarita, and sino pa pang mga drag sisters ko dyan. I love you so much. Mahal na mahal ko kayo. Bubble Pop, congrats sa Drag Cartel. Sana ipasa mo sa akin yan. Love you. Hey. And ayun po, we also invite our audience to tip our local queens. Nasa screen na ang QR ni Miss Luxury. So ayan guys, tip nyo naman baka naman, di ba? And we invite our audience to be our guest host for our upcoming episodes. You can register through the link on the description box. And you can also join us every Wednesday as we host our very own watch party for this brand new season of Drag Race Philippines. Make sure to like and subscribe and follow all our socials to be updated about Drag Ha. Again, I am Migs, the ultimate drag superfan. And join us next week as we dive headfirst into more glitter, shade, and fierce competition. Drag hang salamat and stay gay mga drag queens. Bye!